ito sa sitwasyon lang based on your dahil ikaw lalaki ka. Madali ba talaga sa inyo magsabi na hindi na kami okay? O kapag sinabi niyo hindi na kami okay, totoo yun? Kasi parang dalawa kasing meaning yan para sa akin, Kara. Sinasabi ng lalaki na single siya kasi gusto nilang makuha yung babae. O yung pangalawa naman, baka naman talaga may pinagdadaanan sila ng mag-asawa o handa na niyang iwanan talaga o hindi niya na talaga mahal. So pwede rin totoo? Pwede rin totoo. So parang ina-assess niya kung kaya mo bang tanggapin na ganito yung status ko. So hindi naman pala all the time may nagsisinungaling. Pero ang hirap din kasi nga, Kara, kasal kasi sila eh. Yan ang yan ang siguro pinaka mahirap na o matagal na pag-iisipan ng girl na yon na alam niya na may asawa eh. So ano bang mamimili siya doon? Kaya niya bang sumugal doon sa tao na nagsasabi na kasal sila pero hindi na sila okay ng asawa niya or susundin niya yung damdamin niya. Oo, pero pag sunod niya yung damdamin niya, medyo nakakatakot yan. Susugal ka dyan Yun yung risky. sugal. Yes, risky yan. Oo. Pero may mga lalaki din naman na halimbawa sinabi nila na hindi na kami okay ng misis ko. Tapos after 1 month, magkakabalikan pala. So kawawa yung girl na pinagsabihan niya na gusto kita. Kasi madali magsalita. Ito yan, based on Pasensya na po Kasi marami talagang mga lalaki na madaling sabihin yung ganyan. Dahil nga may gusto lang siyang kunin o may gusto lang siyang gawin doon sa girl na yon. Kasi siyempre, pag pakilala ka doon at sinabi mong single ka, madali lang gumawa na ng krimen kung tawagin. Krimen talaga. Or may plano or may gustong gawin talaga doon sa girl na yon. Diba? Pero sa totoo lang, makonsensya kayo sa mga lalaking ganyan. Para malaman talaga ng yung buong katotohanan. Kasi mahirap kasi nung walang kasulatan. Kung talagang handa ka na bang iwan yung asawa mo. O sige, gawa tayong pirmahan. Talagang para wala na kayong maging problema. Kayo na ng babae mo. Ano sabi sa akin? Anong ginawa mo nun? Ay, hindi. Kasi nga, darating hindi ka pumirma? Hindi. Darating. Kasi natawa na ako Kare. Kasi darating talaga sa punto na lalabas at alam mo yung ma-realize mo na teka, hindi tayo bumabata, tumatanda tayo, nagkakaedad tayo. Gusto mo, may anak ba to? Wala. Ay, yung lalaki yung may anak. Yung babae wala. Kaya nga, I mean yung lalaki na may asawa na, may anak sila? May anak sila, nasa ibang bansa yung babae. Diba yun eh. Kasi mahirap din. Ang hirap, alam mo, darating sa punto na doon ka rin sa kanya babalik. Mga panggano. 3 location po yung napuntahan ko sa araw na ito. Isa pong Dasma, I stayed there for 1 hour. Dasma 1 hour ako doon, less than 1 hour. Nagpunta ako ng Makati, I stayed there for 15 minutes. Sinundo ako doon. Nag-gym ako 1 hour. So ilan yun? Mga 2.5 hours yung personal kong lakad. Pero yung yung naging travel time ko, parang 7 oras. Parang yung 4.5 na sa kalsada lang ako. Ang lala, mga pangga, Ang lala na, patay na oras pa to mga 2 ng hapon. Ganun kalala, no? Nakakaloka. Hello po sa mga tinubuan na ng magaling sa traffic, no? Welcome back to the show. Ako po si Papa Jackson. At kayo po ang aking mga anak. Ako ang inyong papa. Charot. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakaantabay sa atin sa Mandakon ng Kapuluan. Sabi ni Pearly Dolor po, nasabi na kung may cardiac bukas. Tanong ko si Gandang Kara po. Kasi ang flight namin ay maaga. So hindi ko alam kung kaya niyang Hindi po kasi si Kara, hindi po lakas ng katawan ko. Kasi pa ako kumakain ako ng sinag-araw. Kaya malakas ako. Oo, sinag-araw ang kinakain ko kaya malakas ako. Sabi ni Rainfall, ang pogi mo. Charot. 9 minutes na. Paalam na ako kasi may nag-PM sa akin, Pangalan, Gandang Kara. Tawag ka after mo mag-air, Mukhang may papautos na naman sa akin, Okay lang naman. Consistent dapat, di ba? Hindi yung
kami nabuhay, hindi kayo makalabas eh. Magulang sa bahay lang. May ano masama, sa bahay lang kayo. Di ba? Oh, tipid ka nga nun eh. Mga pangga, magpapaalam na ako. Thank you all very much for spending the hours with me. Ang latest po, ganito. Yung mga tatanong po sa akin kung meron pong cardiac bukas. Ang latest po ay papasok po sa Gandang Kara ng programa po niya tanghali. Okay? Ako po, 99% sure ako, papasok ako ng gabi. Why? I could have taken the rest day off. Why? Kasi po, gusto ko po na puyat po ako kada may flight ako. Ayoko po nagising ako sa aeroplano dahil takot po ako sa turbulence. Oo, dahil pag tubig, marunong pa ako lumangoy kahit pa paano. Pag aeroplano, hindi pa ako marunong lumipad. So totoo, di ba? Although, alam niyo ba na airplane ang pinaka-safe na mode of transportation? Pinaka-safe of all. The checklist is very lengthy. But then again, mga panggano, matatakotin talaga ako. No? Kasi, gusto yung kwento ko, may isang pagkakataon kasi, nakakaya to eh, na nagkaroon, hindi ko nasabihin kung kailan to. Basta, isang pagkakataon po na ako nagbiyahe po at nag-anlala po ng turbulence. Halos umiyak ako at nakita ng mga tao. Yung hiya ako. Yung nervy, totoo. Tapos may nakita akong katabi, malapit na babae sa down, parang across the aisle. Tulog lang siya. So hindi niya naramdaman yung drama. Sabi ko, okay pala yun. So nagpapanik. At pag kinabahan ka sa eroplano, hindi ka na makakatulog eh. So baka ngayon po hanggang bukas ng gabi, hindi ako matutulog talaga. So after po ng programa ko, baka hanggang bukas, baka mamaya po pumunta ako ng Tagaytay, magbalikan ako, jogging ako ulit. Mayabang ako eh. Puro kayabangan nga laman ang utak ko. I will be very early, I guess, tomorrow here kasi I have things to do. Ay, hindi. I have errands pala to do for my daughter before. Anyways, mga panggana. Yes, I might probably see all the people of Dubai na mga panggana. Itinerary-wise, mga pangga and whatnot. Si GK po. Hindi po ako, mga pangga. It's not my first time to be in Dubai, but here's the plan. No? Because GK, it's going to be her first time and she'll be traveling with some of her family members. So I will not be invading their yung lakad nila. I have my own thing to do pag nandun po ako. At kung ano po yung gagawin ko, na mag-gym po kasama ng pinsan ko. So sabi ng pinsan ko, sige insan, mag-gym tayo. So yun po yung balak ko doon. At magja-jogging po ako.